Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1. Sa bawat kwento ng pag-ibig, laging may masayang simula. Ngunit hindi lahat ng masaya ay nagtatagal. Minsan akala mong panghabang buhay ay unti-unting magbabago. Hanggang sa dumating ka sa isang punto kung saan kailangan mong mamili, pangarap mo o pamilya mo. Mga ka-vibes, ngayong hapon o ngayong umaga, isang kuwento ng pangarap, pagsubok at katatagan ang ating matutunghayan. Kilalanin natin si Ana, isang babaeng may pangarap maging flight attendant. Bata pa lang siya ay pinangarap na niya lumipad sa himpapawid, makita ang mundo at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero hindi ganon kadali ang lahat. Maaga siyang nag-asawa, maaga siyang natali kay Luis, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Sa simula, puno ng pangarap at pagmamahal ang kanilang relasyon. Pero nang dumating ang pagsubok, ay unting-unting nagbago ang lahat. Ngunit si Ana, kahit pa isang ina na, may pangarap pa rin. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, naniwala siyang may karapatan siyang lumipad at tuparin ang kanyang mga pangarap. Pero hanggang saan siya dadalhin ang kanyang pangarap? Mapapanindigan ba niya ito o tuluyan na siyang mawawalan ng pakpak? Mga ka-vibes, sabay-sabay nating tunghayan ang unang bahagi ng kwento ni Ana. Isang kwento ng pangarap na pilit niyang inaabot kahit pa ang mismong taong mahal niya ang siyang pumipigil sa kanya. Dito lang yan mga ka-vibes sa Kaakay with DJ Kakay. Isang ina si Ana, isang asawa. At sa mata ng maraming tao, isang babae na dapat ay nasa bahay lang. Pero may pangarap din ako. Pangarap na matagal ko nang gustong tuparin. Pero ang tanong, may karapatan ba akong mangarap kung may pamilya na ako? Madalas ko yan itanong sa aking sarili. Pangarap ko kasing maging isang flight attendant. Ang cute-cute mo naman talaga, anak. Manang-manang ka talaga kay mama. Siyempre naman po, mama. Ang ganda-ganda niyo po kasi. Hep. Sakit ka nagmana? Tignan mo naman yung mga matang yan. Yung ilong mo. Hugis ng mukha mo. Sa akin ang galing yan, nak. Alam mo namang napakagwapo ni papa mo, di ba? Sus, ayun na naman siya. Tingnan mo nga ang kutis niya, maputi. Labi niya, kamukha ng sakin. Pisngi niya, sakin din. O ano sa'yo dyan? Basta. Ang gwapo ko. Kaya nga, in love ka sa akin eh. Ang sabihin mo, ikaw patay na patay ka sa akin. Deads na deads, oy. Si mama kinikilig. Halata. Ay, tara na nga at kumain na nga tayo. Nagluto ako ng mga paborito nyo. Wow! Thank you po, mama. Naks naman. Ang sweet talaga ng asawa ko. Pero teka lang ha. Heto nga pala yung kita ko dun sa pagpa-part-time ko sa repair shop nila, Boss Mel. Pambili mo ng pagkain, lalo na yung paborito ni Maya. Wow! Bili po ng fried chicken? Oo nak, bibili tayo noon. Yay! Grabe, ang lakas kumain ng anak natin. Manang-mana sa akin, malakas kumain. Talaga lang ha. Paano kung pagiging antukin? Baka naman mas namanan niya yan sa'yo. Eto, kagigising lang ng anak mo ang haba ng tulog. Mama, Papa, gusto ko po kasi agad lumaki. Para ako naman mag-aalaga po sa inyo. Sweet naman ng anak ko. Pero alam mo na, kahit pag malaki ka na, aalagaan ka pa rin namin ni mama mo. Kasi mahal na mahal ka namin. Talaga po? Thank you po, Mama, Papa. I love you po. Ay, hindi ko akalain ganito kasarap ang pakiramdam ng pagiging ina. Tingnan mo, saya nakikita ko lumalaki anak natin, Luis. Ako rin naman, kahit minsan nakakapagod, nawawala lahat ng pagod ko pag nakikita ko kayong dalawa.
Sa puntong iyon, puno ng pagmamahal ang aking puso. Para sa akin, buo ang mundo ko. Sa kabila ng simpleng buhay na mayroon kami, ramdam ko ang kasiyahan. Hindi man marangya ang aming tahanan, hindi man sagana sa karangyaan, sapat na ang kita ni Luis upang matustusan ang pangangailangan namin araw-araw. Basta't magkasama kaming tatlo, ako, si Luis at ang aming anak na si Maya, wala nang kulang, wala nang hinahanap, kontento na kami. Ngunit sa buhay, ang saya ay hindi lagi nananatili. Ang tamis ng pagmamahalan ay maaring lamunin ng pagod, ng stress, ng hindi pagkakaunawaan, ng mga pangarap na hindi natupad at mga pangarap na hindi mo inakalang magiging hadlang sa inyong pagsasama. At hindi ko alam na ang lalaking dating puno ng pangarap at pagmamahal sa amin ay unti-unting mag-iiba. Hindi ko inakala na ang masayang mundong mayroon kami ay magbabago sa paglipas ng panahon. Halos gabi-gabi na siyang umuuwi ng lasing, walang pakialam sa pamilya, at laging mainitin ang ulo. Hindi lang alak ang kinagigiliwan niya kundi natuto rin siyang magsugal. Umaasang doon niya mahanap ang swerte na matagal na niyang hinahanap. Luis! Lasing ka na naman! Saan ka na naman ba galing? Ano ngayon? Buhay ko to, Ana. Wala kang pakialam. Wala akong pakialam? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Tigilan mo nga ako. Pagod ako kaya gusto ko munang magsaya. Napadami lang ng inom. Ano mang masama? Luis, may anak tayo. May pamilya kang dapat intindihin. Pero anong ginagawa mo? Alak na lang ang inaatupag mo gabi-gabi. Pati ba naman ito ay pagkakait mo pa sa akin? Hayop na yan. Nagpapakahirap ako magtrabaho dito. Hindi ko pinagkakait sa'yo. Pero matanda ka na, Luis. Alam mo na mali itong ginagawa mo. Masyado ka namang sumusobra. Gabi-gabi na lang na ganito. Tingin mo ikaw hindi ka sumusobra, ha? Wala namang patutunguhan tong buhay natin. Isang kahig, isang tuka, puro gastusin. Alam mo kung bakit tayo ganito? Dahil inuubos mo ang pera natin sa sugal at alak. Alam mo bang nagugutom na ang anak mo? At kasalanan ko? Ikaw, kasalanan mong nabuntis ka kaagad. Bakit hindi ka kasi nagpills noon? Kung hindi ka nabuntis, hindi tayo naghihirap ngayon. Ano? Kasalanan ko? Pareho naman natin ginustong anak na to ah. Hindi ako nagsisisi na naging ina ako. Ikaw lang naman ang nagsisisi na naging ama ka. O di sana marunong ka rin magsuot ng kondom, di ba? Aba, ganyan na pala tayo ngayon ah. Aba kung gusto mo may makain, edi maghanap ka ng trabaho, pero wag kang aasa sa akin. Letse buhay to. Ikaw mismo ang ayaw akong magtrabaho, Luis. Ilang beses ko na bang sinubukang maghanap ng trabaho pero lagi kang tumututol dahil ang dumi ng utak mo. Kung gusto mo magtrabaho, edi sana noon pa. Noon pa? Talaga? Ilang beses na bakit ang tinanong kung pwede akong magtrabaho pero anong sagot mo? Hindi pwede, baka may makilala kang iba, baka lukuhin mo ako. Paulit-ulit mo sinasabi yun para kang paranoid na asawa. Ano ngayon? Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Anong plano mo ha? Gusto mo lang akong perahan habang nagpapakasarap kayo dito sa bahay? Grabe ka, Luis. Ako nagpapakasarap? Ako na buong araw nag-aalaga kay Maya. Ako naglalaba, nagluluto, naglilinis dito sa bahay. Samantalang ikaw lasing araw-araw. Nawawalan ng pera kakasugal. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. At paano naman ako, Luis? Paano naman si Maya? Kailangan ko intindihin na lang palagi ang pinagdadaanan mo habang ako lumulubog sa hirap? DJ Kakay, sa gabing yon, sobrang sakit ang aking nararamdaman. Sobrang hapde. Pakiramdam ko ay unti-unting pinapatay ang puso ko sa bawat masasakit na salitang lumabas sa bibig ni Luis. Ang dating yakap na nagbibigay sa akin ng seguridad, ngayon ay tila hindi na kailanman mangyayari muli. Para akong binubuhusan ng malamig na tubig, nanginginig, naguguluhan at hindi makapaniwala. Ngunit kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, hindi ko kayang sumuko. Hindi ko kayang sirain ang aking pamilya. Hindi ko kayang iparanas kay Maya ang lumaking wasak ang tahanan. Kaya pipiliin ko na lang tiisin. Pipiliin kong
magpakatatag kahit na ang bawat araw ay isang sugat na bumabaon sa aking puso. Isang hapon nakipagkita ako sa aking matalik na kaibigan, si Joyce, sa isang cafe. Dati kaming magkasama sa pangarap na maging flight attendant. Pero nauna nang nakamit ni Joyce ang pangarap naming dalawa. Alam mo, Ana, may hiring sa airline company na pinapasukan ko. Sinumukan mo na bang mag-apply? Ha? Joyce, may anak na ako eh. So? Hindi naman bawal ang may anak sa pagiging flight attendant ah. Huwag mo sabing dahil nag-iba na ang katawan mo sa panganganak mo. Ang sexy mo pa rin kaya. Hindi naman nagbago. Talaga ba? Malaki din na nadagdag sa timbang ko eh. Saan naman, girl? Mas maganda nga ang katawan mo ngayon eh. Noon, sobrang payat mo pa. Neneng-nene ka pa noon. Kaya apply ka na. Joyce, may anak na akong inaalagaan. Hindi ko alam kung kaya ko pang ipagsabay ang lahat. Ana, ang pagiging nanay ay isang parte lang ng buhay mo. Hindi ito dapat maging haglang sa mga pangarap mo. Pero paano si Maya? Paano kung masyadong mahirap pagsabayin? Alam kong mahal na mahal mo si Maya. At sigurado akong magiging inspirasyon ka niya kung ipaglalaban mo yung pangarap mo. Isipin mo, Ana, hindi ba masarap sa pakiramdam na isang araw, masasabi mo sa anak mo na hindi ka sumuko sa pangarap mo? Joyce, paano kung hindi pumayag si Luis? Alam mo naman yun. Baka magalit siya. Baka kung ano naman ang isipin niya. Ana, asawa mo siya. Hindi amo. Hindi mo kailangang humingi ng permisyo sa kanya. Kailangan mo lang ipaintindi talaga. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, normal lang na dalawa kayong may trabaho. Tsaka, pangarap mo to, di ba? Pero baka sabihin niya wala na akong oras para sa pamilya. Maliit lang kinikita ni Luis. Tapos, alam mo namang nauubos pa ang iba sa pag-iinom niya, di ba? Hindi ba mas makakabuti kung pareho kayong may trabaho? Para kay Maya din naman to. Lumalaki na yung anak nyo. Kailangan mo ring isipin yung kinabukasan niya. Oo nga. Pero paano kung hindi niya nga maintindihan? Ipaalala mo sa kanya na pamilya kayo, Ana. Na dapat nagtutulungan kayo. Hindi ikaw lang yung nagsasakripisyo. Kung talagang mahal ka niya, matututo siyang maintindi o intindihin kung bakit gusto mong gawin to. Diba? Sige. Titingnan ko ha, Joyce. DJ Kakay, sa sandaling yon muling bumalik ang apoy sa loob ko. Isang apoy na matagal ko nang pinatay sa takot, sa pangamba, at sa pag-aakalang wala na akong karapatan mangarap muli. Ngayon, unti-unti kong naintindihan na hindi kailanman nawala ang pangarap na iyon. Naghihintay lang ito. Naghihintay akong muling maniwala sa sarili ko dahil may karapatan akong ipaglaban ang aking gusto. Naisip ko rin to para sa aking anak dahil nais kong maging mabuting huwaran at mabigyan ito ng magagandang kinabukasan. At para sa pangarap na matagal kong itinuturing na isang imposibleng panaginip, ngunit ngayon ay muling nagkakaroon ng liwanag. Maya, anak, nag-enjoy ka ba kasama si lola mo? Opo, Mama. Nagtanim lang kami ng plants ni Lola. Talaga ba? Ba, daig mo pa ako anak ha. Hindi ako marunong magtanim ng halaman eh. Galing-galing naman talaga ng anak ko. Turuan na lang po kita, Mama. Sige nga, magawa tayo ng garden dito sa bahay ha. Talaga po? Gusto ko yun. Tapos madaming flowers. Yung color pink tsaka yellow. Nakakatuwa naman anak, ang dami mong hilig. Ano ba talaga yung pangarap mo paglaki mo? Anong gusto mo maging? Ako po? Gusto ko po maging teacher. Para po marami akong alam tsaka marami akong matuturuan. Wow, bagay na bagay sa'yo yan anak. Magiging teacher Maya ang anak ko. Opo. Pero baka magbago po yung isip ko. Ikaw ba, Mama? Ano po yung dream mo? Ako? Pangarap ko maging isang flight attendant, anak.
Po? Ano yun? Yung nasa eroplano anak, kapag flight attendant ka, makakalipad ka sa eroplano, papunta sa iba't ibang bansa. Wow, talaga po? Makakalipad po kayo, Mama? Ay, gusto ko din yun. Talaga, anak? Gusto mo ba maging flight attendant si Mama? Opo. Paano kung malayo si Mama sa'yo? Hindi tayo araw-araw magkikita, anak. Masasad po ako, syempre. Pero kasama ko naman po si Papa at saka si Lola, di ba? Okay lang sa'yo yon. Opo. Saan po ba kayo pupunta, Mama? Hindi ko pa alam, anak. Hindi pa flight attendant si Mama. Pero soon, sana matupad ang dreams ni Mama. Mukhang masaya po yun. Masaya po lumipad, Mama. Makakapunta po kayo sa ibang lugar. Pwede po ba ako sumama? Balang araw, nak. Papasyal at pupunta tayo sa ibang bansa. Kaya gustong mag-work ni Mama para sa'yo, Maya. Mas lalo akong nabuhay ng dugo at pag-asa nung makausap ko si Maya, DJ Kakay. Mukhang sobrang saya niya at excited nang malaman ang tungkol sa pangarap ko na maging flight attendant. Doon ko din naisip na wala talagang masama na mangarap. Lalo na ngayon na alam kong hindi lang ako ang magiging masaya, kundi pati si Maya. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kinabukasan yon, kinausap ko agad si Luis. Sa totoo lang, DJ Kakay, kinakabahan ako. Sa tagal ng aming pagsasama, nasanay siyang ako ang laging nagpaparaya, ang laging umiintindi. Pero sa gabing ito, ibang Ana ang kaharap niya. Isang babae na pagod na hindi lang sa sitwasyon kundi sa kawalan ng respeto at pagpapahalaga sa kanya. Sigurado ka ba dyan, Ana? Kaya mo bang iwanan si Maya? Kaya mo bang lumayo sa anak mo, ha? Hindi ko iiwan si Maya, Luis, at lalong hindi ko siya pababayaan. Pero hindi ibig sabihin na dahil nanay ako, wala na akong karapatang magtrabaho. Hindi mo iniisip ang anak mo? Ano bang pumasok sa kukote mo at gusto mong ituloy ang pagpa-flight attendant mo, ha? Nakausap ko na si Maya. Masaya siya nung nalaman niyang gusto kong mag-flight attendant. Naiintindihan naman niya ako. At talagang dinamay mo pa ang bata sa kahibangan mo, ha? Ibangan? Ano bang masama ang ginawa ko? Luis naman, lumalaki na yung anak natin. Hindi na sapat yung kinikita mo kaya lalo tayo naghihirap eh. Sinasabi mo bang wala akong kwentang ama? Hindi, Luis. Pero hindi mo rin ako pwedeng gawing taong bahay habang ikaw ay nagpapakalango sa alak. Bakit? Dahil ba ikaw ang lalaki? Dahil ba ikaw ang nagtatrabaho? Ayan. Sa akin pa talaga hindi sinisi ang lahat. Hindi kita sinisisi. Pero Luis, sabihin mo sa akin, sapat ba kinikita mo? Sapat ba para mag-aral si Maya? Para sa mga pangailangan natin? At paano ako? Anong mangyayari sa atin kung wala ako dito? Di ka man lang nag-iisip? Hindi ako mawawala, Luis. Andito pa rin ako. Pero gusto kong magtrabaho para sa kinabukasan natin. Para sa anak natin. Si Maya lang naman ang iniisip ko eh. Eh ako? Hindi mo lang ba ako inisip? Kaya nga, kinakausap kita ngayon. Para ito sa kinabukasan natin, Luis. Pwede naman tayo magtulungan. Makinig ka naman sa akin, oh. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung ayoko? Hindi mo kailangang kayanin mag-isa, Luis. Pero kailangan mong tanggapin na hindi ako pag-aari mo. Partner tayo. Hindi ako alipin dito. Kailan ang interview mo? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko, DJ Kakay. Hindi ko akalaing sa dami ng aming hindi pagkakasunduan, ngayon ko lang siya narinig na sumang-ayon. Parang hindi ako makapaniwala dahil sa unang pagkakataon, lumuwag ang kalooban ko. Naramdaman ko ang pag-asa hindi lang para sa aking pangarap na matagal ko nang hinahangad, kundi para rin sa aming pamilya na matagal nang nangangarap na mas maayos at masaganang buhay. Sa awa ng Diyos at tanggap ako sa trabaho, DJ Kakay. Sinimulan ko ang aking training bilang isang flight attendant. At sa tulong ng aking ina, naiwan ko si Maya sa pangangalaga nito. Kahit mahirap, natutunan kong balansahin ang aking oras sa trabaho, sa anak
at sa bahay. Sa unang mga buwan, naging maayos naman ang lahat. Umiinom pa rin si Luis pero hindi na niya masyadong pinakikilaman ng aking pagtatrabaho. Inakala ko na unti-unting nagbabago ang lahat, na masasanay din si Luis sa bagong setup namin, na magiging maayos rin ang aming pagsasama at paglipas ng panahon. Ngunit nagkamali ako. DJ Kakay. Dahil isang gabi pauwi na ako mula sa trabaho, naging mabigat ang trapiko, kaya't mas napatagal ako ng halos 30 minuto kaysa sa nakasanayang oras ng pag-uwi. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan kong nakaupo si Luis sa hapagkainan. Halatang nakainom na naman. Nakataas ang isang paa sa upuan at may hawak na bote ng alak. Napatingin siya sa akin at agad niya sumimangot. Kinakabahan ako. Alam ko na agad kung ano ang kagiyat nito. Anong oras na? Ngayon ka lang. Pasensya na, Luis. Naipit ako sa traffic eh. Talaga? Traffic? Baka naman may iba ka ng kasama. Ano? Siguro may kasama kang lalaki, no? Siguro may piloto ka. O kaya steward na kalandian. Sabihin mo nga, sinong kasama mo, ha? Luis, pagod ako. Galing ako sa trabaho. Please lang, huwag mong simulan to. Ayoko makipagtalo sa lasing. Huwag kong simulan. Sino ba nagsimula nito, ha? Ikaw! Simula na nagtrabaho ka, nagbago ka na. Lagi kang wala sa bahay. Hindi na kita makita. At ngayon, oras ka na umuwi. Kumakaasta ka para kang walang asawa't anak, ha? Luis, please. Nag-training ako. Bakit ba kung ano-anong sinasabi mo? Minsan lang ako na-late sa pag-uwi. Traffic lang ngayon. Pwede ba umayos ka? Ikaw ang umayos. Tignan mo nga yung suot mong palda. Paano hindi ako magdududa kung ganyan ka? Anong masama sa suot ko? Uniforme ko to. Hindi na nga ako nakapagpalit dahil nagmamadali na nga akong umuwi. Alam mo, ayoko makipagtalo pa dahil lasing ka. Pero Luis naman, kailan ba kita niloko para pagdudahan mo ko ng ganyan? Masisisi mo ba ako, ha? Asawa mo ako, Ana. Asawa mo ako. Kaya siguro gusto mo magtrabaho at ayaw mo dito sa bahay dahil hindi ka naman nakakalandi ng ganyan pag nakakulong ka dito. Napakarumi mong mag-isip. Nagtatrabaho ako para sa atin, hindi para lumande o kung ano man ang gusto mo pang palabasin. Hindi ba dapat matuwa ka? Kasi may naiaambag na ako sa mga gastusin natin. Wow! Gastusin! Ano ba talaga ang dahilan mo? Ngayon, isusumbat mo yan at ipagyayabang mo pa sa akin? Luis, bakit mo ba ako ginaganyan? Akala ko ba tanggap mo na? Akala ko ba naiintindihan mo na kailangan ko rin to? Para sa pamilya natin, para kay Maya. Dati naman tayong maayos, di ba? Dati, dito ka lang. Hindi ka naman lumalabas. Hindi ka nagpapakahirap. Pero ano ngayon? Pumasok ka sa trabaho, gabi ka na uuwi. Sino bang kasama mo, ha? Hindi ako tanga, ha? Alam mo, Luis, hindi ito tungkol sa ibang tao. Hindi ito tungkol sa mga iniisip mong walang katotohanan. Hindi mo ba naiisip kung gaano ko napapagod? Kung gaano ko nagsisikap? Pero anong sinasabi mo? Na may iba akong lalaki? Ganun na ba kababa talaga ang tingin mo sa akin? Dahil hindi na kita maintindihan. Hindi ko na alam kung sino ka. Ikaw ba talaga ang anang minahal ko? Dati naman, sumusunod ka lagi sa sinasabi ko. Pero ngayon, hindi na ikaw yan. Bakit hindi ka na lang pumirmi dito sa bahay? Kesa iniiwan mo si Maya dyan sa nanay mo? Oo, Luis, ako pa rin to. Ako pa rin yung Ana na minahal mo. Pero ang tanong, ikaw pa rin ba yung Luis na nakilala ko? Hindi lang naman ako ang nagbago. Ikaw! Ikaw ang naunang nagbago sa ating dalawa. Pagod ako, Luis. Ayoko na makipagtalo sa'yo. DJ Kakay, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito normal na pagsiselos. Parang ito ay isang nakaka-paranoid.
Isang maling hinala na hindi ko na alam kung paano lalabanan. Gusto kong ipaliwanag, gusto kong umiyak. Gusto naming umiyak pero alam kong kahit anong sabihin ko, hindi makikinig si Luis. Akala ko magiging maayos na kami. Akala ko matatanggap na rin ni Luis ang sitwasyon. Pero hindi, mas lalo lang itong lumala. At sa gabing yon, isang bagay ang tuluyan kong napagtanto. Hindi na ito ang tahanang dating pinapangarap kong buuin. Matapos ang matinding pagtatalo namin ni Luis nung nakaraang gabi, sinubukan ko na manatiling kalmado. Alam kong kailangan kong ituloy ang trabaho para sa kinabukasan ng aking anak. Ngunit hindi ko alam na ang sakit na nararamdaman ko ay hindi pa pala tapos. Mas marami pa ang matindi pang masasampal sa akin. Isang gabi habang pauwi na ako galing trabaho, pakiramdam ko ay pagod na ako. Hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. Pagpasok ko sa bahay, sa halip na ang tahimik at maayos na tahanang iniwan ko bago pumasok sa trabaho, isang magulo at amoy alak na sala ang sumalubong sa akin. Mga bote ng beer at basag na pulutan ang nagkalat sa mesa at sahig. Ilang lasing na kainuman ni Luis ang nakasandal sa sofa, ang iba'y nakatulog na sa sahig. Ngunit isang bagay ang agad kong napansin. Wala si Luis. Ang tanging mga naririnig lang sa buong bahay ay ang mga mahihinang hilik ng mga lasing. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong may hindi tama. Kaya dahan-dahan akong umakyat sa hagdan patungo sa aming kwarto. Nang nasa tapat na ako ng aming kwarto, napansin kong nakaawang ng bahagya ang pinto. Marahan ko itong itinulak at doon ako natulala sa aking nakita. Sa loob ng kwarto, nakahiga sa kama si Luis. Hubot-hubad at sa tabi niya, isang babaeng hindi ko kilala. Walang saplot, nakangisi habang hinahaplos ang dibdib ni Luis. Luis? Napabalikwas si Luis sa pagkakahiga. Gulat na gulat habang ang babae sa tabi niya ay tila hindi man lang nababahala. Sa halip nakangiti pa ito sa akin, may halong pang-aasar sa kanyang mga mata. Parang naghalong-halong blade, kutsilyo, karayom, espada at kahit ano pang patalim ang tumusok sa aking puso. Sobrang sakit, DJ Kakay. Noong mga oras na yon, isang napakalaking bangungot para sa akin ang lahat. Oh, ikaw pala ang misis. Ang tagal mo naman bago mahuli tong asawa mo. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako? Ako yung nagpapasaya sa asawa mo habang wala ka. Saka matagal rin naman kaming nagkikita. Hindi ba, baby? Ana, huwag ka naman magdrama dyan. Ako nagdadrama? Ano to, Luis? Napakababoy nyo! Ang baboy-baboy nyo! Gano'n nyo nakatagal niluloko, ha? Ano pa nga ba? Di simula na nagtrabaho ka, Ana. Simula nang lagi ka nalang wala rito. Simula nang pinili mo yung unahing pangarap mo kaysa sa pamilya natin. Napatigil ako, DJ Kakay. Gusto kong matawa sa absurdong rason ni Luis. Siyang lumayo, siyang nagtaksil pero ngayon ako pa ang may kasalanan. Pinipilit kong huminahon, DJ Kakay, pero hindi ko kinaya ang aking galit. Parang gusto kong sumabog. Gusto kong hilahin ang buhok ng babae niya at sunugin ang kwarto namin na ginawa pa nilang ang kababuyan nila dito. Luis, walang ya ka! Napakawalang ya mo! Ako nagsisikap para sa pamilya natin dahil sa kakulangan ng kinikita mo at anong ginagawa mo habang nagpapakahirap ako. Iinom mo lang lahat ng pera at ngayon may babae ka pa! At least ako, hindi ko siya pinabayaan. Hindi ko siya iniwan mag-isa sa bahay. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa pamilya ko. Ang kapal na mukha mo! Isa kang kabit! Wala kang lugar dito! Sige ano! Matapang ka naman din! Kusunugin ko yung buhok mo ha! Pagmumukha mo! Ano ka? Ano ba? Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Malandi ka! Ano ba, Ana? Bitawan mo nga si Rhea, teka lang. Talaga pinagtatanggol mo pa yung kabit mo, Luis? Hindi ka na nahiya! Rhea, lumabas ka na muna. Iwanan mo muna kaming dalawa. Luis,
Ipaliwanag mo to! Ano to, ha? Talagang dito ka pa sa pamamahay natin nagdala ng babae mo! Napakababoy mo! Bakit? Kasi katutuwa mo ba kung sa hotel ko dinala yan? Ano naman ngayon kung may babae ako? Ikaw nga! Sigurado akong may lalaki ka rin eh. Siguro may kasama kang piloto kaya tagal mo umuwi. Hindi ba? Ano? Ano sinasabi mo? Pinagbibintangan mo ako? Ang nanloloko? Panloloko? Ikaw naman pala ang gumawa? Habang ikaw, heto, may babae sa kama natin? Oo! Dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang buhay ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaanak tayo ng maaga. Kung bakit ba walang narating, kung bakit ba nandito lang ako sa bahay habang ikaw nagpapakasarap ka dyan sa labas. Sumira na buhay ba, Luis? Hindi ko kasalanan na wala kang ginawa kundi uminom. Magreklamo at ngayon nangaliwa ka pa. Di ako nagkulang bilang asawa at ina. Kahit pagod akong galing trabaho, nagluluto ako ng pagkain mo. Nag-iiwa ng ulam na kailangan mo na lang initin kahit pagod ako. Nililinis ko ang bahay na binaboy mo lang. Hindi ko pinabayaan ang pamilya natin. Ikaw ang lumayo! Ikaw ang nagkasala! Ikaw ang sumira ng pamilya natin! Tuluyang kumulo ang dugo ko pero hindi ko na kaya makipagtalo pa. Hindi ako ang may kasalanan sa sitwasyong ito. At higit sa lahat, hindi ko kailangan ipaglaban ng isang lalaking hindi man lang mahalata ang pagsisisi sa kanyang ginawa. Isang lalaki na hindi marunong umako sa mga kasalanan niya. Tama na. Hindi ko na kaya. Hindi na ako mag-aaksaya ng panahon sa inyo, Luis. Tapos na tayo. Kung ganyan tingin mo, edi sige. Paghiwalay ka. Parang wala naman akong marinig na sermon mo. Mas mabuti pa to. Malaya na ako. Mabilis kong kinuha ang aking mga gamit, tumalikod at lumabas ng kwarto. Hindi na ako lumingon pa. Dahil ang sakit-sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang mas matindi, yung sakit ng pagtataksil o yung sakit ng mga salitang binitawan niya. Pero ang mas masakit ay yung realization na kahit anong gawin ko, o kahit anong sakripisyo ko, hindi ka pa rin magiging sapat para sa maling tao. Pero kasabay ng sakit, may isang bagay ako naramdaman. Parang nabunutan ako ng tinik. Parang ang tagal kong ikinulong ang sarili ko sa isang relasyong wala namang halaga sa kanya. At ngayon alam ko na hindi ko na kailangang ipaglaban ng isang taong hindi naman ako ang pinipili. Hindi ko na kailangang manatili sa isang bahay na hindi ko na matatawag na tahanan. Hindi ko na kailangang magtiis sa isang lalaking hindi marunong magmahal at magpahalaga. Lumipas ang mga buwan, DJ Kakay, mula nang iniwan ko si Luis. Unti-unti kong binuo muli ang aking sarili. Mahirap sa simula lalo na't hinahanap ni Maya ang kanyang papa. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naramdaman ng kapayapaan. Wala nang sigawan, wala nang sakit, wala nang takot sa kung anong uuwian ko sa bahay. Sa wakas natupad ko na rin ang aking pangarap. Matapos ang maraming pagsubok at sakripisyo, natanggap ko ako bilang isang ganap na flight attendant. Sa unang pagkakataon, hindi lang ako lumipad sa ulap, kundi lumipad rin ako sa panibagong yugto ng aking buhay. Isang buhay na ako mismo ang pumili. Wow, Mama! Ang taas-taas ng mga eroplano. Isa ka rin sa mga yan, di ba? Hindi ako isang eroplano, anak. Isa akong flight attendant. Ibig sabihin, kasama ka sa paglipad ng eroplano palagi? Oo, nak. Pero kahit lumipad ako sa ang bansa, babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Pero Mama, hindi mo po ba namimiss si Papa? Alam mo, nak, may mga bagay sa buhay na akala natin kailangan natin, pero sa totoo lang, mas mabuti nang wala sila. Kahit po si Papa?
kahit si Papa. Dahil minsan ng totoong pagmamahal, hindi lang naman sa pagsasama na susukat, kundi sa kung paano natin pinoprotektahan ang sarili natin. Alam mo nak, mahirap, pero nandito naman si Mama, okay? Hindi kita sasaktan at gagawin ko lahat para sa'yo. Basta, hindi mo po ako iiwan, Mama. Oo naman nak, love na love ka kaya ni Mama. Sa mga sandaling yon, alam ko na tama ang aking naging desisyon. Pinili ko ang aking sarili at higit sa lahat, pinili kong maging mabuting ina para kay Maya. Wala na akong takot, wala na akong alinlangan dahil ngayon. Alam niyang kaya niyang lumipad mag-isa. Ilang taon nang lumipas mula nung iniwan namin si Luis. Marami na ang nagbago. Hindi na ako ang dating Ana na takot lumaban, takot mangarap. Ngayon isa na akong ganap na flight attendant. Malaya, masaya at matagumpay. Hindi man madali ang naging daan pero bawat sakripisyo, bawat luhang pumatak sa bawat gabing na puno ng pagod ay nagbunga. Isang umaga nasa airport ako, handang lumipad papunta sa isa sa aming mga destinasyon. Habang naghihintay sa boarding gate, biglang may lumapit sa akin. Si Joyce, ang matalik kong kaibigan. Ana! Grabe! Ang tatagal na nating di nagkikita, no? Paano ba naman kasi hindi nagkakasabay yung schedule natin? Ay naku Joyce, oo nga. Ang tagal na rin noong last. At kita mo naman, ang blooming mo girl. Alam na alam mong iba ang Ana na nakaharap ko ngayon. Ibang-iba na talaga Joyce. Mas masaya ka na ba ngayon? Sobra Joyce. Alam mo, dati iniisip ko na hindi ko kakayanin. Na hindi ko kayang itaguyod si Maya na mag-isa. Pero ngayon, alam kong hindi lang basta ako nakaligtas. Naging mas malakas ako. Naging mas mabuti akong ina. Tsaka napakasarap ng pakiramdam na natupad ko ang pangarap kong maging isang flight attendant. At naging inspirasyon ka rin. Inspirasyon? Oo, Ana. Sa dami ng babaeng takot kumawala sa maling relasyon, pinakita mo na may pag-asa pa. Na hindi natatapos ang buhay sa isang pagkakamali. Alam mo, hindi ko inakala na darating ang araw na naririnig ko yan, Joyce. Akala ko dati, wala na akong pupuntahan. Pero ngayon, natutunan kong ako lang palang may hawak ng direksyon ng buhay ko. At hindi mo lang itinaguyod ang sarili mo, pati si Aya or si Maya. Nakita ko kung paano mo tinabaho lahat, Ana. Hindi ka lang isang ina, isa kang mandirigma. Mandirigma talaga? Oo naman! Sa dami ng pinagdaanan mo, sa lahat ng sakit na tiniis mo, at sa kung paano mo nilaban yung sarili mong kaligayahan, hindi ba't isa kang mandirigma ng sarili mong buhay? Tama ka, Joyce. Ngayon lang ako huminga ng ganito kaluwag. Ngayon wala na akong dinadalang bigat. Dahil malaya ka na, Ana. Oh, Joyce, malaya na ako. O siya, tama na nga ang drama. Ang ganda-ganda natin ngayon, baka masira pa yung makeup natin. Oo nga. Ang buhay ay parang paglipad. Minsan may mga unos na susubok sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun ay dapat kang bumaba at sumuko. Sa bawat pag-angat, may bigat kang iiwan. At sa bawat pagbaba, may aral kang babaunin. Sa biyahe ng buhay, natutunan ko na hindi lahat ng destinasyon ay dapat mong balikan. Minsan ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang kapayapaang natagpuan mo sa iyong sarili. Ngayong malaya na akong lumilipad, hindi lang sa himpapawid, kundi patungo sa mas maliwanag na bukas para sa akin at sa aking anak. Mga kabayos, ang buhay ay parang paglipad. Hindi laging maayos ang himpapawid. May maunos at bagyong susubok sa katatagan natin. Ngunit sa bawat pagsubok ay may bagong simula. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kung may tao sa buhay nyo na paulit-ulit kayong sinasaktan, niloloko o binabaliwala, tanungin ninyo ang iyong sarili. Hanggang kailan kaya ako magpapakamartir? Kasi minsan, ang tanging sagot lang sa akin o ang tanging sagot lang sa sakit ay ang lumaya.